Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, tayong mga tao, mayroon tayong dalawang katawang dapat aalagaan. Ang ating katawang lupa, saan doon tayo nagsimula mula sa alabok, at ang kaluluwang ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang ang katawang lupang yan ay mabibigyang buhay. At sa mga sandaling ihiwalay ang ating kaluluwa sa ating katawang lupa, ang ibig sabihin, tayo ay wala na. Patay na tayo bilang tao. Ngunit ayon nga sa ating natutuhan sa banal na aklat, sa ating pag-aaral espiritual, na ang mamamata lamang sa atin ay ang ating katawang lupa. At ito ay mapubulok sa ilalim ng ika-6 na metro kwadrado sa ilalim ng lupa sa ating libingan. Mabubulok at mapipisahan ng mga uod. Ngunit muli tayong mabuhay mula sa mga patay sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon, saan hahatulan ng Diyos, hahatulan ng Anak, ang lahat, patay man o buhay, sa kanyang pagdating. At habang hawak pa natin ang ating buhay ng kaluluwa at ang ating katawang lupa, dapat nating pangalagaan ang mga katawang ito. Busugin natin ang ating katawan, linisin natin ang ating mga katawan, alagaan natin ang ating mga katawan. Sapagkat ang pag-aalaga ng katawan, pag-aalaga ng ating katawang lupa at ng ating kaluluwa. Babalik sa Diyos ang ating kaluluwa, maiiwan ang ating katawang lupa. Kapag pag-iisipan natin, pag nilayan natin ang bagay na ito, isa lamang ang ibig sabihin. Higit nating pangalagaan ang ating mga kaluluwa. Sapagkat ang ating kaluluwa ang haharap sa Diyos upang tanggapin ang huling hatol, the last and the final judgment, na walang nakakaalam kahit na sino sa atin maliban sa Diyos kung kailan at paano darating ang Panginoon. Sabi nga, naniniwala ka tayo na mayroong mga sinyalis o mga palatandaan ng pangalawang pagdating ng Panginoon. Kaya ito ay napakahalaga. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung paano. Isa lamang ang katotohanan, darating at darating sa kanyang pangalawang pagdating ang Panginoon. Kaya ito ang ating paghandaan. Hindi natin dapat pabayaan ang ating katawan. Magiging malinis tayo, kakain tayo, magpapagamot tayo kung magkakasakit tayo. Ngunit hindi ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Ang pagkain ng ating kaluluwa, ang pag-alaga ng kaluluwa ay ang pagsunod sa mga pangaral at nagiging dahilan ng kamatayan ni Kristo sa krus, ang ating kaligtasan.
Sa madaling salita, higit na dapat nating pangalagaan ang ating kaluluwa kaysa ating katawang lupa. Ating bigyang din at ating uulitin, hindi ang ibig sabihin magiging pabaya tayo sa ating katawan. At alagaan natin ang ating mga katawan. Kailangan natin ang lakas. Kailangan natin ang mabuhay na malinis ang katawan. Wala tayong sakit na anuman. Ngunit gano'n man tayo kalakas, darating at darating ang araw na ibabalik natin ang ating kaluluwa sa ating Panginoon. At ito ang napakahalagang bagay, sapagkat ang ating kaluluwa ang haharap sa Panginoon sa ating muling pagkabuhay. Hindi ba si Kristo nagkatawang tao? At sa kanyang pagkatawang tao, siya ay nagiging kasama-sama ng katulad nating mga tao, ang kanyang mga disipulo. At dito nangangaral si Kristo, binigyan tayo ng aral, iniwan niya ang salita ng Diyos sa kanyang mga apostolis at sa kanyang mga disipulo, ang maunang Kristiyano. Itinatag ni Kristo ang kanyang simbahan upang siyang magiging katuwang natin sa ating pag-aalaga sa ating mga kaluluwa. Sundin natin ang batas ng tao, sundin natin ang batas ng Diyos. Ngunit ang batas ng tao may pagkakamali. Tao lamang ang gumagawa ng mga batas na ito. Ngunit ang batas ng Diyos mula sa simula ay batas ng katotohanan at batas ng kabutihan. Mamumuhay tayo na nanaayon sa salita ng Diyos. Isa sa buhay natin ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. Sabi nga ni Juan Evangelista sa kanyang gospel, sa simula pa lamang ang salita, at ang salita nagiging laman, at ang laman nagiging tao. Ang taong yan ay ang Diyos na si Kristo. So ang salita ay si Kristo mismo, ang Diyos mismo. Ihanda natin ang ating mga kaluluwa. Sundin natin ang mga pangaral, ang mga turo, at ang anumang ibinabahagi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga alagad na dati ang kanyang mga apostolis at ang kanyang mga disipulo, at tayo ngayon sa pangunguna ng ating mga kaparian, sa pangunguna ng ating mga kaparian, sila ang ating magiging gabay upang mapangalagaan natin ang ating kaluluwa. Sundin natin ang tagubilin ng Diyos. Ang ginagawa ninyo sa inyong kapwa ay ginagawa ninyo sa akin. Sa madaling salita, kabutihan ang inihasik ni Kristo, pagmamahal, pag-ibig, kapayapaan. Yan din ang ating dapat gawin. Ang sundan ang ating Panginoon. Ano ang kanyang sinabi? Sa sino mang nais na sumunod sa akin, itakwil ang sarili, kunin ang krus, pasanin at sumunod sa akin. Gawin nating huwaran ang ating Panginoon sa ating pag-aalaga natin sa ating mga kaluluwa. Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos mula sa alabok na ayon sa kanyang larawan at anyo. Hindi sa pisikal na larawan, hindi sa pisikal na anyo ng Diyos. Sapagkat walang sino man sa atin ang nakakita sa Diyos. Ang mahalaga, maniwala tayo sa salita ng Diyos at isa sa buhay natin. Sundin natin, gawin natin. Magpakabuti tayo. Malaki pa ang ating panahon ng pagbabago. Makasalanan tayo. Hindi kailan yun. Ngunit
nakahanda ang Diyos na magpatawad sa atin.